Actually, at first, inisip ko ba kung bakit Russian or Australian or what is the other one? New Zealand. New Zealand, yan. Makabebe pa. So, sabi ng mentor ko, which is my husband, sabi niya sa akin, bakit ka gagaya sa nasa labas na market? Kailangan unique ka because you're Kim's Diary. Kim's Diary is very unique person. So, sabi ko sa kanya, kasi di ba yung Russian at saka, may gera? Baka mamaya padala kong bomba. So, nung na-research niya, sabi niya sa akin, Russian is a #1 na supplier ng barley in the world, the universe rather. So, dun pa lang, hindi na ako nag-isip. And then, I realized, sabi ko, oo nga no, all of them using organic barley from Australia, using organic barley from New Zealand. And then when I talked to the ambassador, sabi ko, I have a stupid question. Ano po ba yung bakit organic? Ayun, kinuwento ko kina Doc yun. So sabi ko, so yung barley ba sa Russian, hindi siya organic? So sagot sa akin, the fact na hina-harvest mo siya, it's already organic. I don't know why Filipino or why some brands use premium organic barley. It's already organic once na hinarvest mo siya. Kung hindi mo siya hinarvest, machine na nagawa sa kanya, well, hindi siya organic. So, dun pa lang sa tinuro sa akin ng aking mentor, ayan, na si Tumanitan, hindi ako pwedeng manggaya. Kailangan kong maging unique. And of course, Fernsey is the #1 vitamin C in the Philippines. Kailangan ang barley is the #1 barley in the Philippines, the universe rather. And I thank you. Thank you very much, Mama Namora. Very Miss Universe answer. You are the winner. You are the queen. Ang dami ko kasi mga bakla dyan, sabi nila. Akala mo naman, Q&A talaga na meron akong crown. Yes, well, you do have the crown. And the next Q&A in our Miss Universe discussion, just kidding. But the next Q&A, we have another question about manufacturing. So this one, I'll ask Mr. Gerald. If it's okay, pwede ba kayong mag-share ng insights in the manufacturing process that really ensures the quality and purity of this $1 million super drink? First of all, Million Glow, sorry. Million Glow. I accept $1 yun. million. But Sabi nga ni Atty. Reggie, every time ko siyang kausap, $1 million drinks namin. we can manifest that naman, di ba? We'll manifest. So, yes, Mr. Gerald, what can you say? first of all, thank you so much for that question. So, ensuring the quality of our brand or the brands that we have, we make it a point. #1 is cleanliness, the quality of the raw materials that we have, our partner from raw materials that we need to make a different brand or to create a brand, especially that of Million Glow. Grabe po, napakaganda po from the research and development and syempre our facilities, state-of-the-art facilities that we have. And we ensure cleanliness to create the top brand that we have. And right now, I can assuredly say that we have a top brand that has been launched in the market today. And this is the Million Glow Russian barley that we have right now. Thank you very much, Mr. Gerald. Now, I would like to ask about the nutritional and health aspects. So this is for Mr. Mel. Are there any specific recommendations for incorporating this product into a balanced diet, or how can it align with the current nutritional trends, yung mga keto, paleo, Atkins? What can you tell us about that? That's a very good question, ma'am, no? Since trend siya, no? So, one thing is for sure, fiber is a staple. Keep that in mind, people. Fiber is a staple regardless of what type diet you intake, and we do not condone yung mga fad dieting natin like keto, OMAD, and so on. However, since we cannot tell people how to live their lives, so reminder that fiber is a staple, and barley, our drink, can be incorporated to whatever type of diet you will do. So just mind the timing, no? Again, what is our healthy eating flow? #1, ano yung dapat unahin?
Yes, drinks and yung vegetables natin. So, yun po, that is my answer to the question. Hopefully, nasagot ko siya. Yes, very clear. Thank you. Thank you. We'll try to remember that pattern next time we eat. Thank you. So now, I'd like to ask Dr. Robert naman. Okay. Who would benefit the most from using this product? And are there any specific health conditions that it's designed to address? Well, I think based po dun sa discussion ni Sir Gerald and Sir Mel, barley po as a plant is generally safe to consume across all ages, including those pregnant and lactating mothers. So it's very safe to eat across all ages. And based on what Sir Mel mentioned or discussed in the discussion earlier, barley has properties such as lowering blood sugar and lowering high cholesterol levels in our body. So I think barley would be most beneficial to those patients or people who have diabetes and hypercholesterolemia. Okay, thank you very much. You heard it from the doctor himself. Thank you for answering that. Now, I'd like to open the floor. Na pangalan ng isang Atumaneta na sa Ferncy owner. So, syempre, as a mentor, lagi kong tinatanong sa kanya kung ano ba yung magagandang product, ano ba yung magagandang ingredients na pwede kong ilagay. So, nag-start kaming gumawa ng product that time. That was March ata. Dinevelop namin. And then, ako po yung naging guinea pig niya talaga. So before ko ilabas, lahat, fat buster, avocado, strawberry, ube, lahat yan. And even itong ating barley, ako muna yung unang umiinom. Kasi hindi pwedeng, hindi ko alam kung ano yung effect sa sarili ko bago ko ibenta. Which is yun yung tinuro sa akin ng isang Tumanetan. And all of my kids there, ayan, yung mga bakla kong anak, sila din yung mga naging guinea pig kasi pag uminom ako, inom din sila para pag nai-ER kami, may classmate ako. Oo. So, bago namin ilabas yung product, of course, tinry muna namin yan lahat. And before kami kumuha ng manufacturer, which is a Crizel, syempre pina-NBI na muna namin siya. Oo, kasi syempre hindi namin sisiraan like si iFern, ang vitamins niya is from DSM Switzerland. His collagen is from Gelita, Germany. So, syempre parang ang taas ng standard. And sabi ko, low-end yung sa akin, pero make sure na quality siya. Make sure yung manufacturer na kukunin ko, same vision kami. Kasi sabi nga ni ma'am na mahilig akong magturo sa ibang tao. So, yung Crizel Manufacturing Corporation, they don't use machines. Mano-mano pa rin kami. So, dun sa video na pinakita ko, almost 300 na kababaihan ang tinutulungan ng isang Crizel Manufacturing Corporation. Kaya naman, siya yung aking kinuhang manufacturer. I don't fucking mind kahit nasabihin na low-tech kami. Pero low-tech man kami, pero mabait ang puso ng may-ari kasi nagbibigay pa rin siya ng pangkabuhayan lalo na sa mga kababaihan na nandoon sa factory na yon. Ayun. So sana nasagot ko. Kala ko magkibigan tayo eh. Ayan. Thank you so much. Ayan. Ang taray naman ng pabonggang launch. Ganyan. Pero what's special with this product na kailangan talaga ng bonggang launch? Well, actually, hindi talaga special yung product na kailangan ng launch. Talaga naman pag naglo-launch sa Kim's Diary, bongga naman talaga siya. So, nung launching namin, nung Kim's Diary, dinala ko lahat ng mga distributor. Actually, ano na yun is, halo-halo na yun. Meet and greet, introduction ng Kim's Diary, sino ba si Kim's Diary, tapos meron din kami mga products na nilaunch noon. So, bongga talaga kasi kailangan bonggahan natin para tumatak sa mga tao, para mag-trending kumbaga. So, yung first launching ko ng Kim's Diary was 4 flavor pa nung time na yon. So, sa ASEA kami, syempre nagpadala tayo ng bangka doon, palutang-lutang, 'di ba? So, yun lang. Ayoko magyabang. Ikat mo nga yun.
since pinag-uusapan niyo na po dito, pabonggahan, sino naman po ang bonggang endorser? Of course, ang ating ang Yeah. ang aking sister na si Vice Ganda. To be honest, si Vice, talagang sinuport lang niya ako dahil itong brand na to, ang president ito is yung anak namin na nag-aaral sa Amerika. So, syempre, mga Gen Z, di ba? So, siya talaga yung nag-isip ng mami, uso yung mga beauty drink, bla bla, ganyan. Bakit hindi natin sabayan sa TikTok? And sabi na anak ko sabi na anak ko, sikat ka naman talaga, mami. So, pwedeng ikaw na lang yung CEO or ikaw yung face ng brand. And of course, syempre, ang aking asawa, ang may-ari ng 20 years na in the market. Fern C is the #1 vitamin C in the Philippines from DSM Switzerland with the World Branding Award from Kensington Palace, England. So, syempre, sa kanya lahat ng galing, yung mga combination ng mga flavors, di ba? Kasi dahil si Mr. Vitamin siya ng Pilipinas, so syempre sa kanya kami nag-ano na, baby, okay ba tong vitamin C na to? Okay ba tong romance na to? Okay ba yung ganyan? Kasi, is from China. Chinese siya, pero hindi from China yung vitamins niya. So, syempre, lagi tayo dun sa the best. Hindi ko naman sa inaano, di ba may mga sasakyan na mga mas mura, pero syempre, pag yumaman tayo, ano ba yung ini-aim natin na sasakyan? Lamborghini, Maserati, di ba? BMW, Mercedes, Mini Cooper. So, pag sinabi mo yung brand na yun, saan ba siya? Sa Europe. So, ang vitamins ni Mr. Fern C, pag sinabi mong from DSM Switzerland, ang kalibre niya, kumbaga, yung Hermes ko na bag. So, syempre, para maabot din ng ating mga masa and mga Gen Z, sabi ng anak ko, bakit hindi tayo kumuha ng mga romats sa ibang bansa like Korea and Japan? So, si Million Glow, doon namin kinuha yung first 5 products from Japan. Siyempre, kilala sila sa mga beauty drink. Yes. And of course, yung Korea, kilala sila sa beauty drink. So, doon tayo kumuha. So, ito namang ating last na flavor. Ito yung launch natin today, which is sa ating barley. Siyempre, kailangan lagi tayong unique kasi nakilala si Mama Dam as a unique person. Na hindi nang gagaya. So, sabi ko, ano pa bang mga barley na hindi nawala pa? So, ayun nga. So, sabi ni Dada, Russia. Because why we choose Russia? Russia is the #1 supplier ng barley in the whole world. The universe, rather. Ayan. Pero hindi And I thank you. Hindi ka na dear, na ano yun, parang natakot yung connotation about Russia. Kasi, pare-pareho lang naman yun. Like sa Pilipinas, di ba? Pagka ang Pilipinas sinasabi, ang dami-daming OFW, di ba? Marami tayo mga mahihirap dito. Hindi naman lahat. So, sa Russia, may gulo o whatever, hindi mo naman iinumin yung bomba. Kasi barley naman yung iniinom. Diba? Hindi naman kasama sa pagpapatayan dun sa Russia. So, barley yung iinumin mo, it will not affect. Actually, ito nga yung sinasabi ng ibang tao. Ako, kasi second wife ako ni Mr. Tumanitan. Tapos sinasabi nila, di ba hindi naman siya tunay na asawa? Bakit? Pag bumili ka ba ng Perncy, kasama ba yung sa paghihiwalay ko doon sa ex ko? Yung alaman nung vitamins? Di ba hindi naman? So, for me, it's not about ingredients. Hindi yun yung sa history. Yun yung ingredients, ano ba yung laman nun? Hindi yun pinagmulan. Pero walang threat in terms of supply. Kasi nga, syempre, di ba, kung magkaroon ng gulo or whatever, magtutuloy-tuloy naman. Hindi ba ba-delay yung supply? Actually, in fair, ang ganda ng question mo na yan. Kanina, tinanong ni from Russian Federation, yung ating bisita kanina from Russian Embassy, tinanong niya, paano daw kami kumuha ng barley from Russia. Ang sagot ng manufacturer ko, hindi po kami ang kumuha. Ang kumuha po is yung malaking company sa US, doon namin kinuha. Imaginein mo, pinakamalaki at pinakamatatag na bansa, bakit si US kumukuha ng barley sa Russia? Diba? Exactly. So, ibig sabihin, hindi yun nakaka-apekto for them pagkuha. So, kami naman, yung mga raw mats namin, yes, it's from Russia, pero yung kumpanya na kinukuha na namin is from US. Okay.
O, di ba, bongga? Pagka gusto ng US yon, gusto na ng lahat yon. Correct. And to think magkaaway pa sila. Correct, tama. And to think magkaaway sila. Correct. Hindi ba sila nagkakaroon ng conflict, di ba? Correct. O, hindi magkaaway sila. Nagkasundo sila sa party. Oo, hindi nagkasundo sila sa Barley, correct. Ayan. Magandang headline yun. Oo, nagkasundo sila sa Barley. At dito inilagay sa Pilipinas. Correct. Sa million. Correct. What's with the lemongrass naman po at sinama niyo siya dun sa ano? Of course, ayan na makakasagot si Dada sa lemongrass. Napakatalino naman yung tanong na iyan. Okay. Dada, bakit daw isinama ang lemongrass sa ating barley? Well, yun kanina, sinabi naman ng nutritionist saka ng doctor natin, no? So we wanted to make a special combination, no? Kasi barley has been done, no? So that's why we added lemon, that's why we added lemongrass. Kasi kailangan gawin natin, ang Pilipino kasi very drink eh. 'Di ba? Pagka yung ulam 50 pesos, one rice ulam, ang mahal naman. Pero pagka yung kape, 'di ba, lagyan na ng whip yung 100, ay mura, 'di ba? Pagka maganda yung lugar, 200, okay pa rin, 'di ba? Pero pagka yung ulam with rice, lagyan mo 80 pesos, wala na. Huwag ka kumain diyan, mahal diyan, 'di ba? So, the Philippines is a drink market. So, hindi pwedeng done na yung other brands have done. Di baling lasang damo basta kasi healthy siya. Wala na, tapos na tayo doon. Gusto mo healthy, gusto mong inumin yan, gusto mo maging patok, kailangan masarap. Kung hindi masarap, hindi inumin. Titip, parang lasang damo, ayaw na. Oo, sabi Yung nga sa nila, atin, lasang lumot daw yung iba. Hindi pa naman ako nakatikim ng lumot. So, wala akong reaction. Actually, when kausap nga namin yung mga iba-ibang distributor, no, sabi niya, ay, ang layo daw ng lasa. Sabi niya, parang gustong-gusto nila. Unang inom pa lang daw, parang yung magto-toast nga, di ba kanina nag-toast din, yung magto-toast, bakla, inubos mo na. Isa pa nga, kasi hindi pa nagto-toast, naubos na nila, kailangan second, di ba? So, yung tinatanong nyo, yes, we wanted the health benefit. But to tell you honestly, yung lasa talaga hinahabol natin. Meron health benefit yung kinuha natin ng Russian barley. Research tayo ano bang kombinasyon, no, na mapapasarap natin siya pero may health benefit pa rin. So we just tell you honestly, hinabol natin talaga paano siya mapasarap, anong kombinasyon yung pwede pero align. Di ba sabi ng doktor kanina yung mga superfood, ano daw yung para maging superfood siya, gano'n. So we considered all of those things, pero ang importante lasa. Kaya kanina nung natikman niya, di ba, masarap siya. Yun yung habol natin na uulit-ulitin mo pa. Like, we have our people from IFERN. Sabi nila, Madam, nakakapayat ba yan? Oo, nakakapayat. Tapos, ba't di ka anim na sachet ininom mo sa isang araw, di ba? Pinapalit mo sa tubig, di ba? Paano ka papayat, di ba? Pagka dapat ipalit mo siya sa meal, di ba? Drink replacement or meal replacement. So, yun. So parang ano yung pinaka-instant effect niya talaga? Or was it instant? Or parang ano yung pinaka, if you want to market this, pinaka-main effect nung... Actually, wala naman talagang instant. Walang magic sa mundo. Pagka sinabi niya na bukas may effect na yon, peke yon. So usually sa Million Glow, sinasabi ko 2 to 3 months naman talaga. So nung sinabi ni Congresswoman Arena, she is very close to me. Halos nagsisendan kami ng picture. Kanina nagsisendan kami ng picture. Sabi niya, what are you doing? Sabi ko, I'm getting ready. So syempre, familiar siya and sanay siya sa mukha ko. So sabi niya, gabi ang bilis mong bumata. So depende kung ano yung iniinom mo sa Million Glow. Like dito sa barley, syempre nililinis niya yung ating... Got the bituka. Yes, the bituka and everything. Pag malinis yun, syempre nagre-reflect yun sa ating freshness ng face. And of course, syempre pagka medyo tinodo mo, meron siyang poop effect. So, syempre yung tiyan natin medyo liliit, diba? Oo. Pero hindi agad-agad yun, ha? Hindi yung sumasakit yung tiyan mo, di ba? Siyempre, ay nakatingin ako sa siya. Hindi. Ibig sabihin, hindi. Sa camera siya nakatingin. Hindi siya. Hindi agad-agad yung effect niya hanggang sa inaayos niya na yung pagpupo mo everyday, yung pagkagising mo everyday. Kasi hindi ka pwedeng maniwala na after 2 weeks may effect na. Hindi totoo yun. Sa dami ng pinagdaanan ko, hindi totoo yun. Dahil kahit Vicky Bello, very close to me pagka oy, Kimi, hindi ako magician, ha? Oo, dermatologist ako, ha? So, kailangan bumalik ka na bumalik dito para kuminis ka ng kuminis. So, sa ating barley or Million Glow drink, kailangan inumin mo siya ng inumin para tuloy-tuloy yung pagkinis mo at pagganda. Ayun.
So parang at a minimum like 3 months na regular. Yes. Somehow makikita. Yes, it's just like a soft drinks, 'di ba? Hindi naman kagad butas yung ulcer, yung ano mo, 'di ba? Correct. May ulcer ka kagad, 'di ba? It take times bago Even the may effect. products ni iFern, we tell people, you should expect minimum 2 to 3 weeks Yeah. para meron kang ma-feel talaga na pagbabago. Hindi agad-agad, di ba? Unless kunyari sa vitamins talagang grabe yung deficiency mo, yung unang take mo, pwedeng mamaya bukas meron. Pero all of the drinks, pagka magiging honest tayo, walang 3 days meron na. Meron yung napupo ka, di ba? Kasi everyday naman yun eh. Pero yung meron ka nakita, bumata, pumayat, ganon. 2 to 3 weeks would be the earliest. Kailangan talaga, we need to be honest to the consumers. correct. Diba? Huwag ka mag-over-promise na hindi mangyayari. At hindi naman namin ikakayaman yung 399 pesos tapos nagsinungaling kami doon, di ba? Correct. Oo. So, doon na lang tayo sa smooth. Pinatry niya na po kay Meme Vice ng bagong line. Etong ating barley, Barley. hindi pa kasi sobrang The first busy five- ko. the first five Sobrang flavors, busy niya. Yung first 5 ng Million Glow, ayan. So ang favorite niya doon is Fat Buster. Pero recently, dahil alam mo na, busy siya, busy din ako. So hindi pa kami nagkikita, hindi ko pa siya napapadala ng ating barley. Pero ngayon kasi the trend in terms of endorsements getting parang foreign artists to help Yes. the boost. Ganyan. Ikaw ba, what's your plan for your brand? Actually, dahil natutunan, again, sabi ko nga sa inyo, I have a good mentor. Siyempre, all-in-one, good call boy. Diba? Good teacher. Diba? Good boss. Lahat na all-in-one na. So sabi nga niya sa akin, alam mo, it's not about the endorser, it's about your product. Kung yung product mo, mabisa, merong mga organic na nagsabi na gumaling sila, hindi mo kailangan kumuha ng endorser dyan. So, si Meme, kaya ako siya kinuwang endorser kasi sinuport nga niya yung brand ko as a sister. And then, of course, yung aking anak. Sabi ko sa kanya, sister, first product to ng pamangkin mo or first business to ng pamangkin mo, which is, ako lang yung CEO. Why? It's because ako lang nga sa Pilipinas. So, kami lang, yung mga friends ko lang, talaga yung aking mga endorser. So, si Fern C, for 20 years, hindi naman siya kumuha ng endorser, except for Sarah G during pandemic. Pero yung tumakbo si Fern C ng #1 vitamin C, na wala naman siyang endorser. Ang endorser niya, yung sarili niya. Which is si Fern C mismo itself. So, for me, I don't need the endorser. You are your own endorser. Yes, kasi alam mo kung bakit? Instead, sa And akin the lang customers yun as well, diba? Sa akin lang yan, instead of paying for my endorser, mga chuchu, bakit hindi ko na lang pagandahin yung product? Bakit hindi ko na lang i-develop yung product? Pwede kong ibenta, kahit konti lang yung kita ko, okay na ako doon. Usually kasi, yung mga, sa akin lang to again, it's only my opinion. The reason why nagiging mahal yung product, it's because of their endorser. It's because of their influencer. Again, business is business. Saan nga naman sila kukuha ng pambayad ng endorser? Saan sila kukuha ng pambayad ng influencer? 'Di ba? So, hindi ako naniniwala. Yung aking consumer is my endorser already. Correct. Yung aking consumer, Yung word of mouth, sila no? na ang model ko. Yun. So, ang Million Glow drinks kasi, and also itong barley, napaka bata. 3 months pa lang si Million Glow. So, syempre, yung mga, malaki na yung namin, yung naibenta namin. So, more on organic ako. Papanatilihin ko siyang organic. Kung walang effect sa'yo, okay lang. Pag may effect sa'yo, pag nagbigay ka ng feedback, then okay. Thank you, diba? Kasi ayaw ko yung, ang dami kasing nag-aaway sa social media na model nito, model nun, model ton, model nito, di ba? Nagkakalituhan na sila, friend. Oo, at Parang alam ko kung sino yan. ay, hindi ko naman alam. Wala naman ako alam. Basta ang alam ko lang, syempre, kailangan, ikaw lang yung endorser, di ba? Like ako, sabi ko nga kay sir, sabi niya, kain ka na. Sabi ko, Bibi, alam mo, hindi ako pwede maging mataba. How can I endorse yung drink ko, tas ang laki ko, di ba? So sabi ko, paano maniniwala sa akin yung tao? Tas kukuha ko endorser, payat. Kung yung sarili ko nga, hindi ko mapapayat, di ba? So wag na tayo magsinungaling. If
using your own product, makikita nila yung effect, di ba? Kagaya ni Kong Arenas, nakita niya yung effect. Siyempre naniniwala siya. And even my number one basher, Mike Lim, aka Fashion Police. Nung una, sabi niya sa akin, totoo ba yan, Bes? Yung pagbalik natin sa US, di ba? We were gone for 2 weeks. Yeah. Tapos nagulat siya. Sabi niya, Bes, anong ginagawa mo? Oo. Payat-payat. Ang payat ko daw. So, ayan, hanggang ngayon, hindi ko siya binibigyan ng Fat Buster. Bumili siya. Sabi mo, di ba? Hindi effect. Kasi sabi niya, totoo ba yan? Totoo ba yan? Tapos ngayon, sabi niya kay Chang, sabi niya, Chang, Fat Buster ko. Hindi, sabi ni Mother, bumili ka daw. So, bumibili si Michael, di ba? So, doon pa lang, hindi ko na kailangang sabihin na effective to kung hindi sa sarili mo. Alam mo, kung if you want to be a good leader, kailangan mag-start sa'yo. If you want to become a good CEO or influencer, kailangan nakikita nila sa'yo. Paunti-unti. Marami kasi pumayat, nagpalay po, di ba? Medyo ayoko yun. Parang nagsisinungaling tayo sa sarili natin, sa brand natin. And ang Kim's Diary kasi, tinuro rin sa akin ni Tom, sabi niya, kahit dahan-dahan tayo, slowly but surely, like a Fern-C, slowly but surely, and until now, Fern-C is the number 1 vitamin C in the Philippines. So, hindi siya kayang tibagin. And I thank you. Lalo pa to si Madam O. Last na lang. Nag-enjoy ka, ha? Anong goal mo in terms of ilan ba ang dapat mag-glow in millions? Okay. Sa brand mo? Okay. So, ang advocacy ko kasi is yung mga tao, yung mga kababaihan na mga walang trabaho, yan. I started kasi sa iFern na nag-create ako ng iFern Mini Ladies, which is ito yung mga single mom. You started as a seller of No. Dahil ang jowa ko, di ba po ganun? Reseller. Jowa yung may-ari. So, ginawa ko yung may-ari. Bakit ako mag-reseller? Bakla ka. Sorry, networker ka, yung apply mo, ay hindi, punta ka agad sa may-ari. Ikaw agad ang puno. Di ba? 001 agad. Ayan. So, syempre, naging jowa ko si Sir. Nakita ko yung mga kababaihan doon. And, syempre, sabi nga ng anak ko, sabi lang ng anak ko yon, medyo sikat daw si Mama Dam or si Kim's Diary. So, ginamit ko yon to influence yung mga kababaihan. Kasi, nanggaling rin ako sa hiwalayan natatawa siya sa hiwalayang portion. So, syempre, how to survive, kailangan ng mga kababaihan may sarili silang pera. Hindi pwedeng umaasa lang sila sa mga jowa nila. At ang mga bakla, kailangan may sarili ng pera. Diba? At ang mga jowa ng bakla, kailangan may sarili rin silang pera, di ba? Oh, ayan. CEO na rin yung i-goal namin, diba? Diba? So, nag-start yun. Nung nagkaroon ako ng mini ladies, tinuruan namin sila magtrabaho, maghanap buhay. Hanggang sa nakita ko itong TikTok, sabi ko, grabe, ang sisipag ng mga reseller dito sa TikTok, pero konti lang yung kinikita nila. Imagine, sa TikTok, when they sell Million Glow, 15 pesos, 205 yata, yung pinakamataas. So, parang ilang pouches yung ibebenta nila to get that amount. So, sabi ko, sige, start ko yung Million Glow, muna, kilalanin ko ano bang market nitong sa TikTok or sa online, kahit Lazada. By the way, baby ako ng TikTok. Ay, loyal ako sa TikTok. Baby ako ng TikTok kasi doon ako nag-start ng business sa TikTok. Sabi ko, sige, tulungan kong yung mga kababaihan na sobrang sipag, nagdadaldal sila, live selling for 5 hours, magkano lang yung kinikita nila. Unlike iFern, magbenta lang sila ng isang Fernplex, meron isang vitamins, meron na silang 325 pesos, magbenta lang sila ng isang Fern-C, may 100 plus sila. Samantalang sa TikTok, live ka ng live, konti lang yung kinikita. So ako, ang target ko dito is marami pa akong payamanin. Kagaya ni Tom, ayan, idol ko to. Kasi kung tutusin, okay naman na kami. Pero okay kami, pero pagdating namin sa langit, anong ginawa namin sa lupa? So, ang isasagot ko na lang, tinulungan ko sila. 'Di ba? And syempre, kami 'yon mag-asawa na hindi kami pareho ng pangarap ng mga distributor namin. Parang hindi niyo naintindihan 'yon. Okay. Kasi maraming CEO diyan, tapos maraming distributor diyan. Yung CEO, ang pangarap niya magkaroon din sarili niyang bahay. Yung reseller, ang pangarap din niya magkaroon din ng sariling bahay. So dalawa sila, 'di ba? Naglalaban.
So, ako lang po yung CEO na wala po akong basket sa TikTok. Ako lang yung CEO na hindi ako nagbebenta ng sarili kong brand. At ako mismo, pag wala akong product sa bahay ko, bumibili po ako sa reseller. Kasi hindi ko pangarap ang pangarap ng mga reseller ko. I have my own house, maliit man. I have I have jewelry, konti man. Pero kasi hindi ko kakalabanin yung mga pangarap ng mga reseller ko na pinaasa ko at sinabihan kong papayamanin ko sila. Parang kilala ko din yan. Hindi ko kilala yun! Parang kilala ko din. Thank you! Pang mission yun. Hindi ko kilala yun. Hindi, pero yun nga ganun ang ginagawa ng Oo, iba kasi lagi kong sinasabi. Parang affiliate din sila nung sarili nila. Diba? Tapos Tapos nagbibenta. imagine ninyo, nagtitiktok ako for 6 hours, everyday 2 hours, 4 hours. Wala akong kinikita doon. Lahat ng basket na nandun sa reseller ko. Yes. So, syempre, bakit pa ako kumuha ng reseller kung kakalabanin ko rin sila, di ba? And dun sa sinasabi na, ma'am, ano ba yung, lagi akong tinatanong, ano ba yung pangako mo for the Kim's Diary? Isa lang masasabi ko, hindi ko pangarap ang pangarap mo. Kaya kaya kong ibigay kung anong pinapangarap mo. Parang ikaw lang nagsabi niyan so far. And I thank you. Iba-iba din pala talaga pag may jowang si